Nabuo ang banda noong 1992 sa Poway, California nang magkakilala sina Tom DeLonge at Mark Hoppus sa high school. Nakilala nila si Scott Raynor na naging unang drummer at nagsimula silang tumugtog sa mga maliit na gig. Una nilang pangalan ay simpleng Blink, pero dahil may nauna ng Irish band na ganon, idinagdag nila ang numerong 182 bilang biro. Sinasabing galing ito sa bilang ng pagsabi ni Al Pacino ng salitang fuck sa pelikulang Scarface. Ang debut album nilang Cheshire Cat 1995 ay underground success, isang malaking pagbabago ang dumating noong 1998. Sa gitna ng US tour, napilitan si Scott Raynor na umalis at pinalitan siya ni Travis Barker, na noon ay drummer ng The Aquabats. Una siyang pumalit bilang panliban lang, pero noong June 15, 1998, sa RFK Stadium, naging opisyal na miyembro siya ng Blink-182. Mula noon, nakilala si Travis bilang isa sa pinakamabilis at pinaka-eksplosibong drummer ng pop-punk. Sumabog ang kanilang kasikatan noong 1999 nang ilabas ang Enema of the State na naglabas ng mga hits tulad ng What's My Age Again, All the Small Things, at Adam's Song. Dito naging simbolo sila ng pop-punk, dala ang nakakatawang lyrics pero may kurot sa emosyon. Sinundan nila ng Take Off Your Pants and Jacket 2001 at self-titled Blink-182 2003 na nagpakita ng mas mature na tunog. Ngunit noong 2005, naghiwa-hiwalay sila dahil sa tensyon. Bumalik noong 2009 at naglabas ng Neighborhoods 2011. Noong 2015, umalis si Tom DeLonge at pumasok si Matt Skiba, pero bumalik ulit si Tom noong 2022. At noong 2023, inilabas nila ang reunion album na One More Time na tumama agad sa number 1 sa Billboard 200. Ngayon, buo ulit ang original trio, Tom DeLonge sa gitara at boses, Mark Hoppus sa bass at boses, at Travis Barker sa drums. At ngayong 2025, abala sila sa Missionary Impossible Tour. Patunay na hindi pa tapos ang kwento ng Blink-182. Follow Dasha's story for more band stories.